Approve na hapon po sa inyong lahat. Ako si Elaine Fuentes at ngayong hapon, inaanyayahan ko po kayong samahan nyo kaming muli at tulungan kayo. Sama-sama nating tuklasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto di kayo programa ng gobyerno at maging ng mga pribadong ahensya na sadyang ginawa po naman para sa ating kapakinabangan. Ibahagi po ang inyong reaksyon at suhestyon sa ating email at fanpage na naka-flash ngayon sa inyong screen. Makilahok na mga kaibigan dahil ito ay programang para sa inyo. Dito, walang alinlangan. Dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Approve! Gawin natin to. Ang Integrated Bar of the Philippines o IBP ay opisyal na samahan ng lahat ng Pilipinong abogado. Ito ay tinatag sa bisa ng Republic Act No. 6397 bilang isang opisyal na samahan para sa mga miyembro ng legal na propesyon. Ito ay binubuo ng 50,000 Pilipinong abogado na nakapasa sa eksaminasyon sa bar at layunin nitong mapabuti at mapataas ang uri ng hustisya sa bansa. Sa pamamatnugot ng isang namamahalang lupon na binubuo ng siyam na governors na siya namang kumakatawan sa siyam na rehiyon ng IBP, tinitiyak nito ang kaayusan ng lahat ng miyembrong abogado sa bansa. Sinisiguro nitong wasto at sapat ang kasanayan ng mga abogado, mga hukom, abogado politiko at mga opisyal na abogado ng pamahalaan na nagbibigay ng libreng legal na serbisyo sa mga mahihirap na Pilipino. Layunin din ng Integrated Bar of the Philippines na matugunan ang bawat pamantayan ng legal na propesyon at mabantayang mabuti ang takbo ng katarungan, gayon din ang pag-aangat ng public accountability upang matiyak ang patas na pagpapatupad ng batas tungo sa pantay na katarungan para sa lahat. Approve sa amin ang organisasyong ito. Ako si Jel Miranda. Pagka-legal services kasi pinag-uusapan, marami ang natatakot dahil sa cost na pwedeng karugtong nito. Isa yan sa mga aalamin natin kung anong klase at kung papaano tayo makakakuha ng libreng legal opinion, legal advice at minsan legal service. Kasama po natin ngayon ang tagapagsalita ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Trixie Angeles, Rose Beatrix Angeles. Magandang hapon! Magandang hapon, Miss Elaine. Attorney. Okay, Integrated Bar of the Philippines, sa video na pinakita natin, ito yung opisyal na asosasyon, samahan, ng lahat ng mga abogado sa bansa? Opo, requirement po na maging miyembro ng IBP ang lahat ng abogado at pagka pumasa na sila sa bar ay automatic mag-oath na rin sila bilang mga miyembro ng Integrated Bar of the Philippines. Okay, pag sinabi nating Integrated Bar of the Philippines, mabigat yung weight nito, no, in any discussion, lalo na kapag nagpapalabas sila ng mga opinion regarding legal matters, no, and even the Constitution, may weight sila. Paano ba ginagawa ang opinion ng IBP? Ito ba ay nagbobotohan yung mga members o ito ay merong representation? May mga officers ang IBP at usually pag naglalabas sila ng posisyon ay ukol ito dun sa representasyon ng mga officers na iyon. Okay. So for example, in the case of the impeachment, naglabas ng statement ang IBP at ang base ito dun sa consultation ng mga various officers nationwide at consultation din dun sa ibang mga law deans para ma-validate yung legal opinion na ito. Okay. Now, in any organization, merong parang rules and regulations, no? Para manatili ka dun sa organization na yon. In this case, since mandatory na kapag pumasa ka sa bar, member ka na ng IBP, merong, o ano ba yung ipinatutupad na standard rules and regulations na dapat sundin ng mga miyembro? In this case, ang lahat ng mga miyembro ng Integrated Bar, which means lahat ng abogado, ay kailangan mag-comply sa Code of Ethics and Professional Standards. Okay. So, nakasulat to. In fact, part ito ng bar exam. Alright. So, may 2 units sa bar exam na ukol dito sa Code of Ethics. So, pagka in instances, pagka may reklamo ang abogado, either sa Supreme Court o sa Integrated Bar, ang IBP ang minamandato bilang investigative body. So magko-conduct ng investigation ang IBP ukol dun sa Code of Conduct at kung lumabag man ang isang abogado dito sa mga Code of Ethics na ito. Okay. Now, Attorney, kasi pagka-abogado, pagkatapos isang layman, halimbawa katulad ko, lalabanan ko, halimbawa,
pakiramdam ko lang may ginagawang hindi maganda yung isang abogado. And for me, to run after that abogado in the legal arena, medyo nakakatakot. Yes. So, if I do have an issue, may issue ako sa isang bar passer. Yes. Okay? Paano ang procedure that I can appeal to the IBP? Kailangan ba ako pumunta doon? Kailangan ba ako sumulat? Kinakailangan nyo ba mayroong formal complaint? Usually, may nire-require ito na formal complaint kung ang filing mo ay sa IBP director. Okay. So, i-refer ito sa Commission on Bar Discipline kung saan papatawag din yung abogado upang sagutin yung reklamo. Okay. Ngayon, minsan maaari ring sumulat sa Supreme Court. At ang Supreme Court naman ay magre-refer ng investigation dito sa IBP, kung saan makikipag-ugnayan ng IBP dun sa complainant upang maging formal yung kanyang reklamo at para makasagot din yung yung abogado na kini-question dito. Right. And of course, mga kaibigan, maya-maya ng konti, if i-flash natin sa inyong screen yung contact numbers na pwede po ninyong tawagan at yung email address na pwede ninyong sulatan para kung meron kayong mga inquiries regarding this topic, ay meron pong sasagot sa inyo, right, attorney? Yes. Okay. Napuntahan natin yung, ano yung sabi mo, Code of Ethics. And Professional Standards. Okay. Yan sabi mo, kasama na yan sa, may subject. Yes. May law subject, 2 units worth. At kinakailangan mo yan, hindi pwede mo ibagsak yan. Hindi pwede. Hindi ka pwede mag-take ng bar pag binagsak mo yan. Well, in the bar exams kasi, minsan posibleng below the passing grade pero hindi ka disqualified. So, for example, you'll be disqualified kung ang grade mo below 50. So, posibleng hindi ka pumasa pero yung overall grade mo, papasa ka pa rin. Okay lang. Pero if ang grade mo is below 50, then you're disqualified, you have to take the bar again. Alright. But I guess, ibig sabihin nito, kahit bumagsak ka man dyan o hindi mo man pinasa, the point is, to take it. it's still there. Ibig sabihin, kailangan alam mo. Right, that was what I was trying to say. Kinakailangan alam mo yan. Meron namang mga question na, kasi di ba may mga batas na inaamyandahan, may mga batas na bagong pasa. Yes. Kung halimbawa merong hindi alam yung isang tao, isang complainant or isang concerned citizen na palagay niya duda siya dun sa competency ng kanyang lawyer in representing him or her, meron din bang say dito ang IBP? It depends, no? Kung ang kakulangan ng kaalaman ng abogado ay nakaapekto na dun sa kliyente niya, then pwede siyang ireklamo for failure to comply with yung standard na dapat alam ng abogado. So, meron tinatawag na gross ignorance of the law. Okay. Meron din, kasi may obligasyon ng lawyer dun sa client niya na pag-aralan talaga ang kaso. So, there is a case called gross ignorance of the law. Okay, medyo naglikot ng konting isip ko ron, but anyway. Meron talaga. Meron talaga. So, ang gagawin ng IBP dito is to conduct an investigation. Yes. And if proven, ito ba iaakyat pa sa Supreme Court? Ganito yun, may hearing officer. So, pagka naihain yung reklamo, papatawag ng hearing officer yung nasasabing abogado. Okay. At may pagkakataon siyang sumagot. Parehong partido magbibigay ng ebidensya. Okay. Pagkatapos, aakyat ito magbibigay ng desisyon or recommendation yung hearing officer at aakyat ito sa Board of Governors. Okay. Ang Board of Governors ang siyang bibigay ng hatol, pero recommendatory rin lang to. Ang final decision ay sa Supreme Court, maliban lang dun sa mga mabababang penalties such as reprimand. So, pwede nang hindi yun umakyat sa Supreme Court unless i-apila ng complainant. Pag sa tingin ng complainant, masyadong mababa ang penalty niya, pwede niyang i-apila sa Supreme Court kung saan pwedeng i-reverse yung decision ng Board of Governors. So, in this case, kapag ka-lawyer at pag isinampa sa IBP, ang susunod na higher authority will only be the Supreme Court. Yes. Okay. At ang pinakamalalang pwedeng gawin ng Supreme Court ay disbarment. Disbarment. Yes. Meaning, hindi ka na allowed to practice law, hindi mo pwede gamitin yung titulo ng attorney, hindi ka pwedeng umapil sa court, magbigay ng abiso, magpumirma ng mga pleadings, at iba pang bagay na abogado lang ang pwedeng gumawa. So, wala ka ng legal personality sa korte as an attorney? Yes. Alright. Kanina pinag-usapan natin yung serbisyong ipinagkakaloob doon sa jurisdiksyon ng IBP regarding lawyers. Yes. Now, eto naman ngayon, marami sa mga kababayan natin hindi kaya na maka-afford ng services ng lawyer kahit legal opinion lang. Kasi, understandably, gumraduate ka ng law,
yun yung kapalit, babayaran yung legal opinion mo. But ang magandang balita sa IBP is... Meron kaming free legal aid. Yay! Okay. Actually, matagal na itong programa na ito. So, kaya lang hindi masyadong napapublicize, no? So, for indigents, maaari silang gumamit ng free legal aid sa IBP. Minsan kasi, may mga kaso na hindi papatak sa Public Attorney's Office. Kasi ang Public Attorney's Office ay primarily criminal cases lang. Right. Tapos minsan naman, nagkakasalungatan yung mga kaso. Minsan, akusado ka sa isa, tapos complainant ka in the same case. So, kasi may nagka-countercharge yung kabila. So, at kung kunwari, nauna yung kabila mag-file ng kaso laban sa'yo, tapos yung ikaw, nag-file ka rin ng kaso, tapos, so in one case, akusado ka, complainant ka din. In another case, tapos related. So maraming instances na hindi talaga papasok sa Public Attorney's Office. Meron tinatawag na legal aid societies at isa doon ay ang IBP. So meron kaming free legal aid. So tutungo lang kayo either doon sa national office namin sa Julia Vargas Ortigas or doon sa kanya-kanyang IBP chapters na siya ring may mga legal aid provisions. Right. Nabanggit mo, attorney, yung tungkol sa PAO, no? Sa Public Attorney sa office kasi meron ding mga natatakot. For example, ang nakakalaban nila ay galing sa gobyerno. Merong thinking kasi na kasi gobyerno din ang PAO. So, in cases na hindi ma-resolve ng individual yung kanyang conflict sa sarili niya, merong IBP na pwedeng sumaklolo. Yes, actually ang PAO is for the accused. Right. Kasi pagka nag-file ka ng criminal case, ang kakampi mo kung ikaw ang complainant ay ang public prosecutor naman. Ang piskal. Yes. Okay. So, in cases na ikaw ang akusado, pero hindi pwede ang PAO dahil in another instance complainant ka din naman. So, o kaya dalawa kayong parehong akusado in two different cases kayo nag-defend, so may conflict of interest. Okay. So, ang PAO, maaaring gumamit ng free legal aid societies. Okay. So, of course, hindi lang IBP ang meron nito, no? Meron din yung mga law schools under the student practice rule, pero ang tanyag so far na free legal aid ay ang sa IBP. Of course, kinikilatis din ng IBP. Like any lawyer, dinidetermine ng IBP kung sino ang magka-qualify for free legal aid. Kung undertake yung buong kaso, but in any case, kung tutuloy kayo doon, mabibigyan kayo ng opinion, mabibigyan kayo ng directive, mabibigyan kayo ng if hindi maaari ang IBP na mag-undertake ng kaso niyo dahil hindi kayo indigent, mabibigyan naman kayo ng options at saka suggestions. Okay. Yun yung maganda, attorney, kasi for a lot of Filipinos, no, kahit yung magtanong lang sa lawyer, natatakot. In the case of IBP, pwede silang tumawag at pwede rin silang magsadya sa inyong opisina at sila ay haharapin doon at i-entertain ang kanilang inquiries. Yes. Okay. Kasama na doon yung pagbibigay ng legal advice. Yes, kasama na yan. Pero hindi kasama doon yung pagre-refer. It depends, no? Okay. Minsan kasi, kung hindi kaya i-undertake ng IBP, magre-refer din sila ng ibang free legal aid society. So, for example, ang kaso mo ay masyadong remote. Kung merong law school dun sa area na yon at merong legal aid society or student practice rule na ginagawa yung law school na yun, i-refer ka doon or dun sa appropriate na IBP chapter kung hindi kaya ng national chapter. So, may referral system din. So, there are options? Yes. Okay. Yes, may options. The first step would be for them to get in touch with the IBP, of course. Yes. Okay. Ito naman ang tanong ko sa iyo, attorney, kasi pag sinabing attorney, no, legalese. Yan. Parang nakakatakot kausapin. Maiintindihan ba ako at maiintindihan ko ba yung sasabihin sa akin? How is the reception pagdating dito sa pagpo-provide ng legal aid? Halimbawa, pagtawag ko, hello, paano kaya ang magiging sagot sa akin? Well, kailangan nyo lang i-explain yung problema ninyo at in all likelihood, kung kailangan na abogado ang humarap sa inyo, i-refer kayo dun sa legal aid namin, pupunta lang kayo dun sa IBP or sa national office or dun sa IBP chapter ninyo at doon i-entertain kayo, tatanungin yung nature, pero sasabihin din kagad kung kayang i-undertake ng legal aid or kung kailangan i-refer kayo. Or kung qualified ka. Yes, in either case, pakikinggan ka muna bago ka bigyan ng advice or ng referral or kung sasabihin sa iyo na, yes, we're willing to take on your case. The good thing about this is that yung mga abogado manning the legal desk are actual practicing lawyers. Yes.
At pwede usually natin volunteers. Yeah. At itong mga ito, naghahawak talaga, humaharap talaga sa korte. Yes. Hindi ito yung, paminsan-minsan, may nasisingit na abogadong-abogado lang sa pangalan. But in this case, before they qualify to man the legal desk, may preliminary qualifications din ang IBP. Yes, we clear all the lawyers who attend to the legal aid ay unang-una abogado talaga. Yeah. Kasi of course. kami naman ang nag-check nun eh. Correct. So, may roll number, tsaka merong requirement na nagko-comply sila dun sa the usual requirements. Nagbayad ka ng PTR, ng IBP, nag-comply ka sa mandatory continuing legal education. MCLE, yes, otherwise, hindi ka pwede mag-practice, hindi ka pwede pumirma ng pleadings, at mahirapan ka rin umappear kung hindi ka updated sa MCLE nyo. So in that case, at least yung competence as it can be measured, guaranteed dun sa legal aid. Pasado sa standards ng IBP. Kasi syempre, IBP na yung nakatingin sa'yo. Sila yung nire-represent. Okay. Yes. Meron pang isang magandang balita mga kaibigan, kasi bukod doon sa general legal assistance, no, yung anything about anything na may kinalaman sa legal matters, ay pinagkakaloob ng IBP. Kamakailan ay nagbukas na rin sila ng OFW free legal help din. Yes, ito yung napakaganda. Kasi yung mga kababayan nating OFW minsan masasangkot sa gusot sa ibang bansa. Ito na yung pobreng kamag-anak, hindi alam kung kanino nalapit kasi hindi naman alam kung ano yung aplikasyon ng batas doon sa bansa na yon. So how is the IBP doing this? They do this in conjunction with the DFA, with the appropriate, kung saan bansa ang nasasabing may problema. Right. So, ang assistance primarily muna dun sa kamag-anak na nandito. Kasi hindi nila alam ang gagawin. So, na-inform sila kung ano ang gagawin at kung anong instances at kung ano ang maaaring gawin through, let's say, the DFA, through the appropriate embassies, etc. Marami rin kasi, for instance, kailangan lang ng information. Hindi pa nagkakaproblema. So, nabibigyan sila, naaabisuhan sila, ganito ang kailangan mong gawin. So, minsan, it's just a matter of telling them where to go. Right. So, para hindi sila mapasubol. Yes. Minsan kasi napakalayo ng consul eh. So, ang hihingi ng abiso, yung kamag-anak dito, at naaabisuhan naman sila. In accordance rin with ano. And most cases kasi, ang tanong is about their contracts with their employers. So, yung primary consideration dun sa mga kamag-anak na abroad, na nagkakaproblema or kailangan may tanong ukol dun sa mga kontrata nila, lalong-lalo na ukol dun sa mga nag-recruit sa kanila, maaari silang mag-seek ng legal aid dito. Right, kasi usually naman dito palang pinipirmahan na yun. So, under the jurisdiction of the Philippine courts. Okay. Na mga kaibigan, through this interview, nakita po ninyo na ang IBP ay hindi isang malaking monster na hindi nyo pwedeng lapitan. Attorney Trixie Angeles, sa iyo ang pagkakataon para imbitahan ang ating mga kababayan na to avail your services at makipag-usap sa inyo kung meron mga katanungan tungkol sa batas at sa hustisya. Well, maraming salamat din sa pagkakataon, Miss Elaine. Inaanyayahan ko po kung meron po kayong mga tanong or problema na nauukol sa batas, meron kayong kaso na gusto ninyong humingi ng opinion ukol doon, ay nandun naman ang aming free legal aid dun sa IBP. Ang IBP National Office ay nasa Ortigas, sa Pasig, sa Julia Vargas Street. At meron din yung, kung wala naman kayo dito sa Metro Manila, pwede kayong magtungo dun sa inyong mga IBP chapters. Kung hindi ninyo alam kung nasan yon, magtutungo lang kayo sa pinakamalapit na court at masasabi nila kung saan yung office. Nila. Okay. Well, thank you very, very much, Attorney Trixie. At in a while, we will be flashing in this, on the screen yung mga contact numbers din na nakuha natin, pati yung website na pwede nilang puntahan para dun sila magtanong, meron din interaction. Attorney Rose Beatrix Angeles, maraming salamat sa iyong oras na pinagkalab sa amin, na sana wag ka madadala. Ay, kailan ba ako nadala? Maraming salamat, Miss Elaine, para sa pagkakataon na ito. And thank you very much also to the IBP, Integrated Bar of the Philippines. Mga kaibigan, available ang services ng Integrated Bar of the Philippines. Hindi sila malayo. Abot kamay lamang po sila at nakita nyo naman ang kanilang mga phone numbers, ang kanilang email at ang kanilang website. Kaya po na sa computer, damputin na ang telepono kung kayo may kailangan sa kanila. Meron pong mag-a-attend sa inyo. Integrated Bar of the Philippines. Approve na 30 minutes kasama kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyo. Martes at Huwebes, tuwing alas 5:30 ng hapon, kami ay inyong makakasama at your service. Ako po si Elaine Fuentes. Ito ang Approve. Gawin natin to.